Sa dulong bahagi ng Baryo Uhay, kung saan unti-unting nagiging masukal ang damuhan at ang daan ay nagiging makitid na landas ng mga paa ng magsasaka, naroon ang isang matandang puno ng ipilipil na matagal nang pinaniniwalaang may naninirahang nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Marami na ang dumaan sa ilalim ng lilim nito, mga batang naghahabulan, mga matandang nagpapahinga at mga magsasakang umuwi galing bukid. Ngunit iilan lamang ang nagsasabing nakarinig sila ng mahinang bulong na parang hangin na may dalang tinig. Sabi ng matatanda sa baryo, ang punong iyon ay mas matanda pa sa karamihan ng bahay na nakatayo sa Uhay. Noon pa raw panahon ng kanilang mga ninuno ay naroon na ito, tahimik, matibay at tila may sariling buhay. May mga nagsasabing huwag na huwag itong puputulin sapagkat may bantay raw na duwende, isang mabuting duwende na hindi nananakit, ngunit marunong magparusa sa mga taong walang galang sa kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga babala, may isang lalaking araw-araw na napapatingin sa punong iyon, si Bernardino, ang mangangahoy ng baryo. Si Bernardino ay kilala sa Uhay bilang isang masipag ngunit tahimik na lalaki. Payat ang kanyang pangangatawan, maitim sa sikat ng araw at may mga palad na makakapal dahil sa taon ng paghawak ng itak at lubid. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang maghanap buhay sa gubat. Wala siyang ibang inaasahan kundi ang sariling lakas at tiyaga. Nakatira siya sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa sa gilid ng baryo. Mag-isa na lamang siya sa buhay mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa sakit, ilang taon na ang nakalipas. Wala siyang asawa, wala ring anak, kaya ang buong araw niya ay nakalaan sa pangangahoy at pagbebenta ng kahoy na panggatong. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, naririnig na ang tunog ng kanyang itak na inilalagay sa baywang. Tinatali niya ang kanyang lumang sombrerong buri at saka tatahaki ng landas papuntang gubat. Isang umaga, habang ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon, napadaan si Bernardino sa matandang puno ng ipil-ipil. Napahinto siya. Tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon. Walang kaluskos ng dahon. Tanging ang marahang pag-ihip ng hangin ang naririnig. Napansin niyang tila mas malamig ang hangin sa ilalim ng puno kumpara sa ibang bahagi ng daan. Napatingin siya sa malalapad na sanga nito, makakapal, baluktot, at parang mga braso ng matandang nagbabantay. Magandang panggatong ito, bulong niya sa sarili. Matagal na niyang iniisip na putulin ang ilang sanga ng ipilipil upang gawing panggatong at maibenta sa palengke sa kabilang baryo. Malaki ang puno, at kung mapuputol ang ilan sa mga tuyong sanga nito, tiyak nakikita siya ng sapat para sa ilang linggo. Ngunit naalala niya ang sabi ng matatanda. May duwende raw. Napailing siya. Matagal na kwento na yan, mahina niyang sabi. Humakbang siya palapit sa puno. Habang papalapit, tila mas lalong lumamig ang hangin. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang batok. Parang may nakatingin, ngunit wala naman siyang makita. Itinaas niya ang kanyang itak. At sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang tinig. Kung maaari, huwag mo muna. Napahinto si Bernardino. Mabilis siyang lumingon sa kaliwa. Wala. Sa kanan. Wala pa rin. Ang paligid ay nanatiling tahimik. Akala niya ay guni-guni lamang. Huminga siya ng malalim at muling itinaas ang itak. Muling umihip ang hangin. Mas malamig, mas mabigat. At muli niyang narinig ang tinig. Hindi pa panahon. Napaatras si Bernardino. Ngayon ay malinaw niyang narinig. Hindi iyon tunog ng hangin. Hindi iyon huni ng ibon. Tinig iyon. Tinig na maliit ngunit malinaw. Napatingin siya sa puno. Sa may bahagi ng ugat na tila may maliit na butas sa pagitan ng lupa at kahoy. May gumalaw. Isang munting anino. Kasing liit ng palad.
Napapikit si Bernardino at napalunok. Hindi siya kilalang duwag sa baryo, ngunit ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid ay sapat upang manindig ang kanyang balahibo. Unti-unti, mula sa pagitan ng ugat ng ipilipil, may lumitaw na isang nilalang. Maliit. Kayumanggi ang balat. Mahaba ang buhok na abot balikat. Nakasuot ng tila dahong pinagdikit-dikit. Isang duwende. Ngunit hindi ito mukhang mabangis. Ang mukha nito ay payapa. Ang mga mata ay tila may lungkot, ngunit mabait ang tingin. Tahimik silang nagkatitigan. Hindi gumalaw si Bernardino. Hindi rin gumalaw ang duwende. Hanggang sa nagsalita muli ang munting nilalang. Ang punong ito, tahanan ko. Mahina ngunit malinaw ang boses. Kung puputulin mo, mawawala ako. Napatitig si Bernardino sa kanyang hawak na itak. Sa unang pagkakataon sa maraming taon ng pangangahoy, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Ang kahoy ang bumubuhay sa kanya. Ngunit ang punong ito, tila may buhay na umaasa rito. Kaunting sanga lang, mahina niyang sabi. Umiling ang duwende. Masasaktan ang puno. Tahimik ang paligid. Walang ibang saksi kundi ang hangin at ang matandang ipil-ipil. Unti-unting ibinaba ni Bernardino ang kanyang itak. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi niya kilala ang nilalang. Ngunit may kung anong bigat sa kanyang dibdib na nagsasabing huwag. Napabuntong hininga siya. Sige, hindi ko puputulin. Sa sandaling iyon, tila uminit ng bahagya ang hangin. Ang lamig ay nawala. Ang duwende ay bahagyang ngumiti. Isang ngiting maliit ngunit taos. Salamat mga ngahoy. Unti-unti itong umatras pabalik sa pagitan ng mga ugat ng puno hanggang sa tuluyang mawala. Muling bumalik ang karaniwang tunog ng gubat. May humuning ibon. May kumaluskos na dahon. Parang walang nangyari. Ngunit alam ni Bernardino, hindi iyon panaginip. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo sa puno ng ipil-ipil. Sa unang pagkakataon, umuwi siyang walang dalang kahoy. At sa unang pagkakataon din sa kanyang buhay bilang mangangahoy, mas mabigat ang kanyang isip kaysa sa kanyang balikat. Kinabukasan, bago pa man tuluyang magliwanag ang kalangitan, nagising si Bernardino sa mahinang huni ng tandang sa kabilang dulo ng Baryo Uhay. Karaniwan, kapag ganitong oras, agad na siyang bumabangon, kinukuha ang kanyang itak at walang pag-aatubiling tinatahak ang landas papuntang gubat. Ngunit nang umagang iyon, nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kanyang higaan. Tahimik. Iniisip ang nangyari kahapon. Ang maliit na nilalang. Ang malamig na hangin at ang tinig na hindi maaaring ipagkamali sa guni-guni. Ilang sandali siyang nakatitig sa sahig na kawayan. Pinisil niya ang hawakan ng kanyang itak na nakasandal sa dingding. Duwende, mahina niyang bulong. Hindi siya naniniwala noon sa mga ganitong kwento. Para sa kanya, ang gubat ay gubat. Punong puputulin, kahoy na ibebenta, at lupaing tatahakin. Ngunit malinaw sa kanyang isip ang nakita niya. Hindi iyon panaginip. Napabuntong hininga siya at tumayo. Isinabit niya ang itak sa kanyang baywang, kinuha ang lubid at lumabas ng kubo. Malamig ang hangin ng umaga at ang hamog ay nakapatong pa sa mga dahon ng damo. Habang naglalakad siya sa makitid na landas, ramdam niyang mas tahimik ang paligid kaysa karaniwan. Wala ang karaniwang ingay ng mga nagbubungkal ng lupa. Wala ang tawanan ng mga batang naghahabulan. Tanging ang mahinang kaluskos ng kanyang tsinelas sa lupa ang naririnig. Hindi niya namalayang muli siyang napadpad sa direksyon ng matandang puno ng ipilipil. Huminto siya ilang hakbang palayo rito. Ang puno ay nakatayo pa rin. Matibay, tahimik, at tila walang pakialam sa paglipas ng gabi. Ngunit ngayon,
Iba ang pakiramdam ni Bernardino. Hindi na ito basta kahoy na maaaring gawing panggatong. May alaala na itong nakakabit. Dahan-dahan siyang lumapit. Wala siyang balak magputol. Nais lamang niyang tiyakin kung totoo ang kanyang nakita. Pagdating niya sa ilalim ng puno, napansin niyang may mga tuyong dahon na tila maayos ang pagkakaayos sa paanan ng ugat. Parang may naglinis. Hindi niya iyon napansin kahapon. Lumuhod siya at maingat na hinawi ang ilang dahon. May maliit na siwang sa lupa. Parang isang munting pintuan. Tahimik siyang naghintay. Lumipas ang ilang sandali. Walang nangyari. Napangiti siya ng bahagya. Baka nga naguni-guni ko lang, bulong niya. Ngunit nang akma na siyang tatayo, may mahinang kaluskos mula sa loob ng siwang. Napaatras siya ng kaunti. Unti-unting may lumitaw na maliit na kamay. Kasunod ang ulo ng munting nilalang na nakita niya kahapon. Ang duwende. Ngunit ngayon ay mas malinaw niya itong nasilayan. Ang buhok nito ay kulay uling na may bahagyang kinang sa liwanag ng umaga. Ang mga mata ay bilog at mapayapa. Ang suot nitong damit na tila dahon ay malinis at maayos. Tahimik itong tumingin kay Bernardino. "Pumalik ka," sabi ng duwende. Hindi galit ang tono. Hindi rin takot. Parang simpleng pahayag lamang. Tumango si Bernardino. "Hindi ako magpuputol," sagot niya. Sandaling natahimik ang duwende. Tila sinusukat ang katotohanan ng kanyang sinabi. "Maraming dumaan dito." Mahina nitong wika. "Marami ang nangako. Kaunti ang tumupad." Napalunok si Bernardino. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may bigat ang bawat salita ng munting nilalang. Umupo siya sa lupa, ilang dipa ang layo mula sa ugat. "Hindi ko alam na may nakatira," sabi niya. "Matagal na," tugon ng duwende. "Bago pa maitayo ang baryo." Umihip ang hangin at marahang gumalaw ang mga dahon sa itaas. Tila nakikinig ang buong paligid. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni Bernardino. Saglit na tumahimik ang duwende. "Hindi na mahalaga," sagot nito. "Ang mahalaga, ang puno." Napatingin si Bernardino sa makapal na katawan ng ipilipil. Ngayon ay napansin niya ang mga marka ng panahon. Mga bitak sa kahoy, mga bahaging tinubuan ng lumot at mga sanga na tila ilang ulit nang naputol ngunit muling tumubo. "Bakit mo pinoprotektahan?" tanong niya. Sumulyap ang duwende sa itaas. "Dito ako isinilang. Dito rin ako maglalaho." Natahimik si Bernardino. Hindi niya inaasahan ang sagot. May lungkot sa tinig ng nilalang. Hindi takot, kundi pagtanggap. Sa di kalayuan, may narinig silang putol-putol na yabag. May paparating. Mabilis na napatingin ang duwende sa direksyon ng tunog. "May iba," mahina nitong sabi. Agad itong umatras pabalik sa siwang ng ugat. Bago tuluyang mawala, muli nitong tiningnan si Bernardino. Kung may magtanong, wala kang nakita. At nawala ito. Ilang sandali lamang, lumitaw mula sa likod ng mga damo ang dalawang lalaking may dalang palakol, kapwa mangangahoy mula sa kabilang sityo. "Bernardino!" sigaw ng isa. "Ba't nandito ka? Hindi ka ba nagputol kahapon?" Umiling siya. "Wala akong napiling kahoy." Lumapit ang isa at tinapik ang katawan ng ipil-ipil. "Sayang to, ang kapal ng kahoy." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Bernardino. Naalala niya ang sinabi ng duwende. Tahimik siyang tumayo at humarang ng bahagya. "Marami pang ibang puno sa kabila," sabi niya. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. "Bakit? May nakalaan ka ba rito?" Hindi agad nakasagot si Bernardino. Umihip ang hangin. Bahagyang lumamig. Tila may nakikinig. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang itak
ngunit hindi para magbanta, kundi para patatagin ang sarili. "Luma na yan," sabi niya. "Baka delikado putulin." Nagkibit balikat ang mga lalaki. "Bahala ka," sagot ng isa. "Doon na lang kami sa kabila." Unti-unti silang lumayo hanggang sa tuluyang nawala sa landas. Muling bumalik ang katahimikan. Matagal na nakatayo si Bernardino sa ilalim ng ipilipil. Maya-maya, may mahinang bulong mula sa ugat. "Salamat." Napapikit si Bernardino. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam ng takot, kundi kakaibang pananagutan. At sa ilalim ng matandang puno ng ipil-ipil, nagsimulang mabuo ang isang lihim na ugnayan. Sa pagitan ng isang simpleng mangangahoy at ng isang mabuting nilalang na matagal nang nagbabantay sa gubat ng Baryo Uhay. Mula ng araw na iyon, nagbago ang paraan ng pagpasok ni Bernardino sa gubat. Hindi na siya dumidiretso sa kung saang bahagi may pinakamakapal na puno. Sa halip tuwing umaga, dumaraan muna siya sa matandang ipilipil. Parang isang tahimik na pagbati bago simulan ng maghapong trabaho. Hindi niya ito inaamin sa sarili, ngunit may kung anong kapayapaan siyang nararamdaman sa ilalim ng lilim ng punong iyon. Isang umaga, mas maaga siyang dumating kaysa dati. Ang langit ay bahagyang kulay abo pa lamang at ang araw ay hindi pa sumisilip sa likod ng kabundukan. Basa ang lupa sa hamog at ang hangin ay may dalang amoy ng sariwang dahon. Huminto siya sa harap ng ugat. Hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang tumayo. Lumipas ang ilang sandali. Walang lumilitaw. Napangiti siya ng bahagya. "Maaga pa yata," bulong niya. Akmang tatalikod na sana siya nang marinig niya ang marahang kaluskos. Mula sa pagitan ng ugat, unti-unting sumilip ang maliit na duwende. Ngayon ay mas magaan ang anyo nito. Parang hindi na ito nag-aalinlangan. "Bumalik ka na naman," sabi nito. "Dadaan lang," sagot ni Bernardino. Tumango ang duwende at lumabas ng tuluyan. Umupo ito sa ibabaw ng isa na kausling ugat. Ang maliliit na paa ay bahagyang nakabitin. Tahimik silang nagmasdan ng paggising ng gubat. Unti-unting nagsimulang humuni ang mga ibon. May mga dahong gumalaw. Ang hangin ay naging mas mainit. "Hindi ka na natatakot?" tanong ng duwende. Umiling si Bernardino. "Hindi ka naman nananakit." Saglit na natahimik ang munting nilalang. "Hindi lahat ng tulad ko ay ganoon." Napatingin si Bernardino rito. "May masasama?" "May galit," sagot ng duwende. "Lalo na sa mga taong walang pakundangan." Napabuntong hininga si Bernardino. Naalala niya ang ilang mga ngahoy na basta na lamang pumuputol ng batang puno kahit hindi pa handang anihin ang kahoy. "Hindi ko alam kung alin ang dapat putulin at alin ang hindi," sabi niya. Tumingala ang duwende sa mga sanga. "Ang puno na may bagong usbong, hayaan. Ang punong may pugad, iwasan. Ang punong matanda ngunit may buhay pa, igalang." Tahimik na nakinig si Bernardino. Bawat salita ay tila simpleng payo, ngunit may lalim na hindi niya dati napapansin. "Paano kung kailangan ko ng kahoy?" tanong niya. Sumulyap ang duwende sa mas malayong bahagi ng gubat. "May mga punong handa ng bumagsak. Hindi mo kailangang pilitin ang buhay." Umihip ang hangin at may isang tuyong sanga ang nalaglag mula sa kalapit na puno. Napatingin si Bernardino roon. Hindi niya iyon napansin dati na marami palang kahoy ang kusang ibinibigay ng gubat kung marunong lamang maghintay. Tumayo ang duwende at tumalon pababa sa lupa. Naglakad ito ng ilang hakbang, saka hinawakan ang isang maliit na usbong na tumutubo malapit sa ugat ng ipil-ipil. "Ang gubat ay parang baryo," sabi nito. "May matatanda, may bata, may tahanan.
Kapag inubos mo ang matatanda, walang magtuturo. Kapag sinira mo ang bata, walang papalit. Napayuko si Bernardino. Sa dami ng taon niyang pumuputol ng kahoy, ngayon lamang niya naisip na ang bawat puno ay maaaring may sariling halaga na higit sa panggatong. Sa di kalayuan, may narinig silang malakas na hampas ng palakol. 1 beses, 2 beses, 3. Biglang nanigas ang duwende. Ang mukha nitong payapa ay napalitan ng matinding pag-aalala. May pumuputol ng sariwa. Mahina nitong sabi. Mabilis itong lumingon sa direksyon ng tunog. Hindi na ito nagsalita pa. Tumakbo ang maliit nitong katawan patungo sa damuhan at nawala sa pagitan ng mga dahon. Naiwang nakatayo si Bernardino. Naririnig pa rin ang hampas ng palakol. Malakas, mabigat, walang pakundangan. May kung anong kirot siyang naramdaman sa dibdib. Dati, normal lamang sa kanya ang ganitong tunog. Ngayon, parang may nasasaktan sa bawat hampas. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang itak at sinundan ng direksyon ng ingay. Habang papalapit siya, nakita niya ang isang batang puno ng narra. Manipis pa ang katawan, sariwa ang dahon, napilit pinuputol ng isang estrangherong hindi niya kilala. Malakas ang bawat bagsak ng palakol. May mga dahong nalalaglag. May maliliit na sanga na napuputol. "Hoy!" sigaw ni Bernardino. Huminto ang lalaki at lumingon. "Bakit?" sagot nito, hingal. "Bata pa yan," sabi ni Bernardino. "May mas malalaki sa kabila." Nagkibit balikat ang lalaki. "Mas madali to." Muling itinaas ang palakol. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin. Mas malamig kaysa karaniwan. Nayanig ang mga dahon sa paligid. May kung anong kumaluskos sa paanan ng puno. Biglang napaatras ang lalaki. May gumalaw. Napatingin siya sa lupa. May maliliit na bakas, parang yapak na kasing liit ng daliri. Sunod-sunod, paikot sa puno. Lalong lumakas ang hangin. Ang mga sanga ay gumalaw kahit walang malakas na bugso. Nanlaki ang mata ng estranghero. "May masama rito." Iniwan nito ang palakol at mabilis na tumakbo palayo. Muling bumalik ang katahimikan. Unti-unting humina ang hangin. Lumabas mula sa likod ng ugat ng narra ang maliit na duwende. Hingal ito, parang napagod. Ngunit ligtas ang puno. Tumingin ito kay Bernardino. Hindi lahat nakikinig sa salita, sabi nito. Ang iba, sa takot. Tahimik na tumango si Bernardino. Ngayon ay malinaw sa kanya. Hindi lamang basta naninirahan ang duwende sa gubat. Isa itong bantay, tagapangalaga. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Bernardino na hindi na lamang siya mangangahoy. Unti-unti, nagiging bahagi siya ng pagbabantay sa gubat ng Baryo Uhay. Kasama ang munting nilalang na matagal nang nag-iisa sa ilalim ng matandang puno ng ipilipil. Lumipas ang mga araw na mas maingat na si Bernardino sa pagpili ng mga punong pinuputol. Hindi na siya basta humahataw ng itak kung saan madali. Hinahanap na niya ang mga tuyong sanga, ang mga punong halos bumagsak na, at ang mga kahoy na kusang ibinibigay ng gubat. Ngunit kasabay ng pagbabago niyang iyon ay ang unti-unting paghina ng kanyang kinikita. Dati, sa isang araw ay nakakabenta siya ng sapat na panggatong para may bigas at kaunting ulam. Ngayon dahil mas kaunti ang kahoy na kanyang kinukuha, madalas ay kalahati na lamang ang kanyang naiuuwi. Isang hapon, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo, tiningnan niya ang maliit na supot ng bigas na halos maubos na. 2 dakok na lamang ang laman. Wala na rin siyang tuyo. Wala ring asin. Tahimik ang paligid ng kanyang tahanan. Ang ibang bahay sa baryo ay may usok na lumalabas sa bubong. Senyales na may nilulutong hapunan. Sa kanyang kubo, wala. Napahawak siya sa tiyan. Kumalam ito. Hindi siya sanay na walang laman ang sikmura, ngunit mas hindi siya sanay na walang magawa.
Sumandal siya sa poste ng kubo at napapikit. Sa kanyang isip ay pumasok ang larawan ng matandang ipil-ipil. Ang makakapal nitong sanga. Ang kahoy na siguradong sapat para sa ilang linggong pagkain. Kung puputulin niya kahit isa lamang, mapapawi ang gutom. Ngunit kasunod nito ay ang mukha ng munting duwende. Ang tahimik na tinig nito. Ang payapang mga mata. Napabuntong hininga si Bernardino. Isang sanga lang. Bulong niya. Ngunit hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaupo hanggang sa tuluyang lumubog ang araw. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan, naglakad siya papuntang gubat kahit mahina ang katawan. Walang laman ang kanyang tiyan at ang bawat hakbang ay may kasamang bigat. Pagdating niya sa matandang ipil-ipil, napahinto siya. Mas malamig ang hangin kaysa dati. Tahimik. Walang huni ng ibon. Parang naghihintay ang paligid. Lumapit siya sa ugat. Hindi siya nagsalita. Maya-maya lumabas ang maliit na duwende. Ngunit ngayon ay tila mas maputla ang anyo nito. Parang ramdam ang pagod. Tumingin ito kay Bernardino. At gutom ka, mahina nitong sabi. Nagulat si Bernardino. Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang mukha ang nagsabi ng totoo. Lumapit ng kaunti ang duwende. 3 araw na kaunti ang dala mong kahoy, wika nito. Napayuko si Bernardino. Kaunti lang ang pwedeng putulin, sagot niya. Tahimik na tumingin ang duwende sa paligid, sa mga batang puno, sa mga usbong, sa makapal na sanga ng ipil-ipil. Pwede mo naman akong hindi sundin, sabi nito ng marahan. Buhay mo ang nakataya. Mabigat ang hangin. Ramdam ni Bernardino ang tukso. Malapit lang ang sanga. Isang hataw lang ng itak. Isang iglap. Pagkain. Bigas. Lakas. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang itak. Ngunit hindi niya ito itinaas. Kung masira ang puno, sabi niya, saan ka titira? Natahimik ang duwende. Hindi ito agad nakapagsalita. Dahan-dahan itong umupo sa ugat. Matagal na akong nag-iisa, bulong nito. Sanay na akong mawala. Umiling si Bernardino. Hindi tama. Tahimik silang dalawa. Tanging ang mahinang ihip ng hangin ang naririnig. Maya-maya, tumayo ang duwende at naglakad palayo sa ugat, papunta sa mas masukal na bahagi ng gubat. Lumingon ito. Sumama ka. Kahit nanghihina, sinundan ito ni Bernardino. Naglakad sila sa isang landas na hindi pa niya napupuntahan noon. Mas makapal ang damo, mas matataas ang puno, at mas malamig ang hangin. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang bahagi ng gubat na may nakahigang malaking puno. Matanda na ito. Tuyo. May mga bahagi ng nabubulok. Matagal na itong bumagsak, sabi ng duwende. Hindi mo kailangang manakit para mabuhay. Napatingin si Bernardino sa nakahigang kahoy. Makapal. Sapat para sa maraming panggatong. Unti-unti, naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Parang may naalis na mabigat na bato. Lumuhod siya at hinawakan ang tuyong kahoy. Matigas pa. Maayos pang gamitin. Napatingin siya sa duwende. Bakit mo tinutulungan ako? Tahimik ang munting nilalang. Saglit itong tumingin sa matatayog na puno sa paligid. Dahil ikaw, ang unang taong hindi kumuha ng sapilitan. Umihip ang hangin at marahang nalaglag ang ilang tuyong dahon. Sa gitna ng katahimikan, nagsimulang pumutol si Bernardino ng kahoy mula sa nakahigang puno. Maingat, hindi nagmamadali. Sa bawat pirasong napuputol, hindi niya naramdaman ang dating bigat sa dibdib. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng ilang oras, nakabuo siya ng sapat na panggatong.
Hindi man kasing dami ng dati, ngunit sapat upang makaraos. Pag-angat niya ng tali sa kanyang balikat, napansin niyang hindi na siya gaanong nangihina. Parang may bagong lakas na dumaloy. Paglingon niya, nakatayo pa rin ang duwende, tahimik na nakamasid. "Salamat," sabi ni Bernardino. Ngumiti ng bahagya ang munting nilalang. Kapag marunong kang maghintay, wika nito, ang gubat ang kusang nagbibigay. Habang naglalakad pabalik si Bernardino sa baryo, may kakaibang gaan sa kanyang mga hakbang sa kabila ng bigat ng dalang kahoy. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng gutom, may pag-asa siyang uuwi na may maisasaing. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niya na ang kabutihan, kahit mahirap, ay may kapalit na hindi agad nakikita, ngunit dumarating sa tamang oras. Dumaan ang ilang linggo na mas naging maayos ang takbo ng mga araw ni Bernardino. Hindi man siya yumaman, hindi na rin siya muling nakaranas ng matinding gutom. Tuwing papasok siya sa gubat, tila laging may natatagpuan na tuyong kahoy, parang may nagiiwan para sa kanya. Hindi niya ito ipinagsasabi sa iba. Tahimik lamang siyang namumuhay. Ngunit ang baryo ay baryo, at ang mga mata ng tao ay mapapansin ang kahit maliit na pagbabago. Isang hapon sa palengke ng Karatig Sitio, habang ibinababa ni Bernardino ang kanyang mga taling kahoy, may lumapit na dalawang kapwa mangangahoy. "Bernardino," sabi ng isa, "napapansin namin, kahit kaunti ang pinuputol mo parang hindi ka na nauubusan ng dala." Hindi agad sumagot si Bernardino. Inayos lamang niya ang tali ng kahoy. "Tsamba lang," maikli niyang sagot. Nagkatinginan ng dalawa. "May alam ka bang lugar na hindi namin alam?" Umiling siya. Pare-pareho lang ang gubat. Ngunit hindi kumbinsido ang mga ito. Sa baryo, mabilis kumalat ang usapan. May nagsabing may lihim na bahagi raw ng gubat na tanging si Bernardino ang nakakaalam. May nagsabi ring may natagpuan daw siyang punong may kakaibang tibay ng kahoy. At may ilan pang bumulong na baka raw may natuklasan siyang binabantayan kaya hindi siya ginagalaw ng malas. Ilang araw pa, dumami ang mga mangangahoy na pumapasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Mas maaga, mas marami, mas maingay. Isang umaga, habang papalapit si Bernardino sa matandang ipilipil, narinig na niya ang sunod-sunod na hampas ng palakol kahit malayo pa. Mabigat, mabilis, walang pahinga. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Pagdating niya sa ilalim ng puno, napansin niyang magulo ang paligid. May mga yabag, may naputol na maliliit na usbong, may natapakang mga dahon na dati maayos. Lumuhod siya sa tabi ng ugat. "Kaibigan," mahina niyang tawag. Walang sumagot. Lalong lumamig ang hangin. Ilang sandali pa, lumabas ang munting duwende. Ngunit ngayon ay hindi na payapa ang mukha nito. May bakas ng pag-aalala. "Tumadami sila," sabi nito. Tumango si Bernardino. Naririnig pa rin ang malalakas na hampas ng palakol sa di kalayuan. Hinahanap nila ang maraming kahoy, wika niya. Tumingin ang duwende sa direksyon ng ingay. Hindi sila nakikinig sa gubat. Umihip ang hangin, mas malamig kaysa dati. Ang mga dahon ng ipil-ipil ay bahagyang nanginig. Kapag nasaktan ng gubat, sabi ng duwende, nagigising ang iba. Napakunot noo si Bernardino. "Anong iba?" Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip tumingin ito sa mas madilim na bahagi ng kakahuyan. "May mga hindi tulad ko." Natahimik si Bernardino. Naalala niya ang sinabi noon, hindi lahat ay mabuti. Biglang may malakas na kalabog mula sa malayo. Kasunod ang sigaw. Napalingon silang dalawa. Isang ibon ang biglang lumipad mula sa mga sanga. "May bumagsak," bulong ni Bernardino. Mabilis siyang tumayo at sinundan ang direksyon ng ingay. Sumunod ang duwende, mabilis ang maliliit na hakbang.
Pagdating nila sa isang clearing, nakita nila ang tatlong mga ngahoy na nakapalibot sa isang malaking punong bagong putol. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng sigawan. Sa tabi ng puno, may isa sa kanila ang nakaupo sa lupa. Hawak ang kanyang paa. "Hindi ko alam kung paano nangyari," sigaw nito. "Parang may humila. Walang nakikitang lubid. Walang hukay. Walang bato. Ngunit ang kanyang paa ay may gasgas, parang kinalmot." Nagkatinginan ang mga kasama niya. "May masama rito," bulong ng isa. Biglang umihip ang hangin. Malamig. Mabigat. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos kahit walang malakas na bugso. Nanlaki ang mata ng mga mangangahoy. "Umalis na tayo." Iniwan nila ang bagong putol na puno at mabilis na umalis. Muling bumalik ang katahimikan. Unti-unting lumapit ang duwende sa natumbang puno. Inilapag nito ang maliit na palad sa kahoy. Pumikit. "Bata pa," mahina nitong sabi. Napayuko si Bernardino. Sariwa pa ang hiwa. May dagta pang lumalabas. Parang sugat na hindi pa naghihilom. "Hindi ko sila mapipigilan," sabi niya. "Hindi mo kailangang mag-isa," sagot ng duwende. Maya-maya, may marahang kaluskos sa paligid. Isaiah, 2, 3. Sa pagitan ng mga damo, may maliliit na anino na gumalaw. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Mga munting nilalang, kasing liit ng duwende, na panandaliang sumilip at muling nagtago. Nanlamig ang batok ni Bernardino. Hindi sila galit, ngunit hindi rin sila palakaibigan. Gising na sila, bulong ng duwende. Kapag tuluyang nagalit ang gubat, mahirap na silang patahimikin. Tahimik na tumayo si Bernardino. Ngayon ay mas malinaw sa kanya. Ang nangyayari ay hindi na simpleng pangangahoy lamang. May balanse na nasisira. May hangganan na unti-unting tinatawid ng tao. Umihip muli ang hangin. Mas malamig. Mas mabigat. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala niya ang munting bantay ng ipilipil, nakaramdam si Bernardino ng pangamba na ang kabutihang matagal nang nagbabantay sa gubat ay maaaring mapalitan ng galit kung magpapatuloy ang kasakiman ng tao. Mula ng araw na iyon, hindi na mapalagay si Bernardino tuwing papasok siya sa gubat. Kahit maliwanag ang sikat ng araw, tila may nakatagong bigat sa hangin, parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw ng tao. Ang dating masiglang huni ng mga ibon ay paminsan-minsan na lamang marinig. May mga bahagi ng gubat na tahimik, hindi payapang katahimikan, kundi katahimikang tila nagbabantay. Isang hapon, habang pauwi si Bernardino bitbit ang kaunting tuyong kahoy, napansin niyang mas maaga nang dumilim ang kalangitan. Makapal ang ulap at ang hangin ay may dalang malamig na dampi kahit hindi pa tag-ulan. Pagdaan niya sa matandang ipil-ipil, napahinto siya. Karaniwan, sa oras na iyon ay may marahang galaw ng mga dahon, parang pagbati. Ngunit ngayon, halos hindi gumagalaw ang mga sanga. "Kaibigan," mahina niyang tawag. Walang sagot. Lumapit siya sa ugat. Maya-maya may marahang kaluskos. Lumabas ang duwende, ngunit iba ang anyo nito. Mas maputla, mas tahimik, at ang mga mata ay tila pagod. "Malapit na ang gabi," sabi nito. "Maaga pa," sagot ni Bernardino. Tumingin sa kalangitan. Umiling ang duwende. Hindi ang gabi ng tao. Napakunot ang noo ni Bernardino. Bago pa siya makapagtanong, biglang umihip ang hangin, malakas at malamig. Sabay-sabay na nanginig ang mga dahon ng ipil-ipil. Mula sa mas malalim na bahagi ng gubat, may narinig silang mahinang tunog, parang sabay-sabay na bulong na hindi maintindihan.
Nanindig ang balahibo ni Bernardino. Ano yon? Hindi agad sumagot ang duwende. Tumingin ito sa direksyon ng madilim na kakahuyan. Mga nagising. Unti-unting lumakas ang bulong. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit mabigat ang tunog. Parang sama-samang hinaing. Biglang may aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Mabilis. Mahaba. Hindi tao. Napaatras si Bernardino. Masasama? Pabulong niyang tanong. Hindi lahat, sagot ng duwende. Ngunit galit. Lumamig pa ang hangin. May mga tuyong dahon na biglang umikot sa lupa kahit walang malakas na bugso. Sa di kalayuan, may narinig silang putol na sigaw ng isang mangangahoy. Kasunod ang mabilis na yabag na papalayo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sa landas ang isang lalaki. Hingal, pawis na pawis, at nanlalaki ang mata. May gumagalaw sa dilim, sigaw nito. May sumusunod. Hindi niya napansin si Bernardino. Tumiretso itong tumakbo palabas ng gubat. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ang bulong ay naroon pa rin. Mahina, paikot sa hangin. Tumingin ang duwende kay Bernardino. Kapag nasakta ng tahanan, sabi nito, nagbabantay ang mga anino. Hindi sila basta nananakit. Ngunit pinapaalis nila ang sumisira. Napahigpit ang hawak ni Bernardino sa kanyang itak. Hindi para lumaban, kundi para hindi manginig ang kamay. Paano sila mapapatahimik? Tanong niya. Tumingin ang duwende sa matandang ipil-ipil. Kapag tumigil ang sakit, isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa likod nila. Paglingon ni Bernardino, may aninong tila gumapang sa puno. Parang usok na may hugis. Saglit lamang. At nawala. Napalunok siya. Ngayon ay malinaw. Hindi lamang iisang nilalang ang nagbabantay sa gubat. Marami sila. At hindi lahat ay kasing bait ng kausap niya. Unti-unting humina ang bulong. Humupa ang hangin. Ngunit nanatili ang bigat sa paligid. Umupo ang duwende sa ugat, tila pagod. Kung magpapatuloy ang pagputol, mahina nitong sabi, lalakas sila. Ayokong may masaktan. Napatingin si Bernardino sa landas kung saan tumakbo ang mga ngahoy. Naalala niya ang gasgas sa paa ng isa, ang takot sa mga mata ng iba, at ang sariwang sugat ng mga batang puno. Sa gitna ng lumalalim na dilim, naramdaman niyang may tungkulin siyang hindi niya hiniling, ngunit kusa niyang tinanggap. Tutulong ako, sabi niya. Tumingin ang duwende sa kanya. Hindi mo kontrolado ang tao. Hindi, sagot ni Bernardino. Pero kaya kong magsalita. Umihip ang hangin, hindi na ganoon kalamig. Parang bahagyang gumaan. Sa itaas, may isang ibong muling humuni. Mahina, ngunit malinaw. Tumingala ang duwende. May nakikinig pa, bulong nito. Dahan-dahang tumayo si Bernardino. Madilim na ang landas pa uwi. Ngunit bago siya umalis, muli niyang tiningnan ang matandang ipil-ipil. Ang tahimik na bantay ng baryo at ang tahanan ng munting kaibigang hindi nakikita ng iba. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya palayo, alam niyang hindi na simpleng gubat ang kanyang pinapasok araw-araw. Isa itong mundong may sariling galit, sariling awa at sariling mga aninong handang gumising kapag ang tao ay lumampas sa hangganan. At sa papalapit na dilim, nagsimula ang isang gabi na hindi lamang para sa pahinga, kundi para sa babalang unti-unting lumalakas sa buong gubat ng Baryo Uhay. Kinabukasan, matapos ang gabing puno ng mga anino, maagang nagising si Bernardino kahit halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga bulong sa gubat, ang mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno at ang takot sa mukha ng mga ngahoy na tumakbong palabas ng kakahuyan. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kubo,
Pinagmamasdan niya ang unti-unting pagliwanag ng umaga sa Baryo Uhay. May mga usok nang umaakyat mula sa mga bubong, senyales ng mga pamilyang nagsasaing. May mga batang nagwawalis ng bakuran. Karaniwan ang tanawin, payapa, tahimik. Ngunit alam niyang may paparating na hindi nakikita ng karamihan. Tumayo siya at nagpasya. Sa halip na dumiretso sa gubat, tinahak niya ang landas papunta sa gitna ng baryo, sa lumang balete kung saan madalas magtipon ng mga kalalakihan bago magtrabaho. Naroon na ang ilang mga ngahoy. May nagkakape, may nag-aayos ng palakol, may nagbibiruan. Paglapit ni Bernardino, napansin siya ng isa. "Oh, hindi ka papasok sa gubat?" Hindi agad siya sumagot. Tumingin siya sa bawat muka, mga taong tulad niya, umaasa sa kahoy para mabuhay. "May sasabihin ako." Mahinahon niyang wika. Unti-unting natahimik ang paligid. Sa may malalim na bahagi, dugtong niya, "May nangyayari." Nagkatinginan ng mga lalaki. "Anong nangyayari?" Tanong ng isa. May halong inip. Huminga ng malalim si Bernardino. Maraming batang puno ang napuputol. Hindi maganda. May natawa. Gubat yon. Para putulin. Hindi siya nainis. Nanatili siyang kalmado. "May nasasaktan," sabi niya. "Nasasaktan?" Ulit ng isa, nakangisi. "Puno yan, hindi tao." Sandaling natahimik si Bernardino. Naalala niya ang dagta na parang sugat, ang malamig na hangin, ang mga aninong gumagalaw. Kapag nasobrahan, wika niya, bumabawi ang gubat. May isa sa mga mangangahoy ang napakamot sa ulo. Parang sinasabi mo, "May nagbabantay?" Hindi siya sumagot agad. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat. Napansin ng isa pang lalaki ang seryosong mukha niya. "May nakita ka ba?" Nag-angat ng tingin si Bernardino. "May narinig." Nawala ang ngisi ng ilan. May ilan na napaisip. Ngunit may isa pa ring tumawa. "Mga kwento lang yan para takutin." Tumayo ito at kinuha ang palakol. "Mas natatakot ako sa gutom kaysa sa multo." Isa-isa nang nagsipagtayo ang iba. May sumang-ayon. May nagkibit balikat. May tumahimik lamang. Unti-unting nagkawatak-watak ang grupo at nagtungo sa kanya-kanyang direksyon. Marami pa rin ang papasok sa gubat. Naiwan si Bernardino sa lilim ng balete. Tahimik. Hindi siya nagalit. Alam niyang mahirap paniwalaan ang hindi nakikita. Maya-maya, may lumapit na matandang lalaki, si Mang Isko, ang pinakamatandang magsasaka sa baryo. "Anak," mahina nitong sabi, "ano bang tunay mong nakita?" Umupo si Bernardino sa kahoy na bangko. "Hindi ko may paliwanag." Tumango si Mang Isko. "May mga bagay sa gubat na mas matanda pa sa atin." Tahimik silang dalawa. "Anong gagawin?" tanong ng matanda. Napatingin si Bernardino sa direksyon ng kakahuyan. "Pipigilan kung kaya." "Paano kung hindi makinig?" Mabigat ang hangin. "Magbabantay," sagot niya. Tumango ang matanda, parang nauunawaan ang bigat ng sinabi. Lumipas ang ilang sandali at naghiwalay sila. Bandang hapon, pumasok si Bernardino sa gubat. Mas tahimik kaysa karaniwan. May mga bahagi na tila iniwasan ng mga ibon. Pagdating niya sa matandang ipil-ipil, naroon na ang duwende. Nakaupo sa ugat, tila naghihintay. "Tumingin sila sa'yo," sabi nito. "Hindi lahat naniwala," sagot ni Bernardino. Umiling ang duwende. "Hindi kailangang maniwala ang lahat." Umihip ang hangin. Banayad lamang. "May ilan na tumigil kanina," dugtong nito. Nagulat si Bernardino. "Paano mo nalaman?" Ngumiti ng bahagya ang duwende. "Kapag humina ang sakit, nararamdaman ng gubat.
Tahimik silang nagmasid sa paligid. Mas kaunti ang tunog ng palakol. Mas marami ang huni ng ibon. Hindi pa ganap na payapa. Ngunit hindi na rin kasing bigat ng nakaraang gabi. Hindi pa tapos, sabi ng duwende. Tumango si Bernardino. Alam niya, sa di kalayuan, may mahinang kaluskos. Parang may mga munting nilalang na gumagalaw sa damuhan. Hindi na siya kinabahan. Sa halip, naramdaman niyang parang binabantayan din siya. Kapag nagalit ang lahat, mahina niyang tanong, ano ang mangyayari? Tumingin ang duwende sa makakapal na sanga ng ipilipil. Kapag sumobra ang galit, pati ang mabuti na dadamay. Nanahimik si Bernardino. Mas lalong tumibay ang kanyang pasya. Hindi sapat ang magsalita lamang. Kailangan niyang bantayan. Kailangan niyang patunayan na may tao pa ring marunong makinig. Habang unti-unting lumulubog ang araw at ang liwanag ay nagiging gintong kulay sa pagitan ng mga dahon, nanatili siyang nakatayo sa tabi ng matandang puno, hindi na lamang bilang mangangahoy, kundi bilang tagapamagitan ng dalawang mundong bihirang magkaunawaan. At sa tahimik na hapon sa gubat ng Baryo Uhay, nagsimulang kumalat ang isang di nakikitang babala na may isang taong handang tumayo sa pagitan ng kasakiman ng tao at ng nagigising na galit ng kalikasan. Sumunod na mga araw ay tila pansamantalang humupa ang ingay ng walang habas na pagputol sa gubat. May ilang mga ngahoy na umiwas muna sa malalim na bahagi, marahil dala ng takot sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ngunit hindi lahat ay napigilan ng babala. May mga bagong mukha na pumasok sa Baryo Uhay. Mga lalaking hindi taga roon. May dalang matitibay na palakol at mahahabang lagari. Sabi ng iba, inupahan daw ang mga ito ng isang negosyanteng taga-bayan na gustong maghakot ng maraming kahoy. Isang umaga, nagising si Bernardino sa malalakas na kalabog na nagmumula sa direksyon ng gubat. Hindi yon karaniwang hampas ng palakol. Mas mabigat, mas sunod-sunod, parang maraming sabay-sabay. Mabilis siyang tumayo at agad na tinahak ang landas papunta sa matandang ipil-ipil. Habang papalapit, napansin niyang kakaiba ang hangin. Hindi lamang malamig, kundi may dalang amoy ng bagong hiwang kahoy. Pagdating niya sa ilalim ng puno, wala ang karaniwang katahimikan. Ang mga dahon ay bahagyang nanginginig kahit mahina ang ihip ng hangin. Kaibigan, tawag niya. Iilang sandali pa, lumabas ang duwende, ngunit ngayon ay malinaw ang takot sa mukha nito. Dumating na sila, mahina nitong sabi. Marami. Muling umalingaw-ngaw ang malalakas na lagari sa di kalayuan. Napahigpit ang hawak ni Bernardino sa kanyang itak. Hindi sila taga rito, wika niya. Umiling ang duwende. Hindi nila kilala ang hangganan. Biglang may malakas na lagapak. Kasunod ang pag-uga ng lupa, banayad ngunit ramdam. May malaking punong bumagsak. Kasunod pa ang isa. At isa pa. Sa bawat pagbagsak, tila may kirot na dumadaloy sa hangin. Parang sama-samang daing na hindi marinig ng karaniwang tainga. Napapikit ang duwende. Masakit, bulong nito. Naramdaman ni Bernardino ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may humihigpit na hindi niya maipaliwanag. Pipigilan ko sila, sabi niya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Pagdating niya sa isang maluwang na bahagi ng gubat, tumambad sa kanya ang 5 lalaking may dalang malalaking lagari. Nakahandusay sa lupa ang 2 sariwang putol na puno. Parehong buhay pa sana kung hindi pinutol. Hoy! Sigaw ni Bernardino. Napalingon ang mga lalaki. Ano? Sagot ng isa. Matigas ang tono. Hindi na dapat dito, sabi ni Bernardino. May mas tuyong kahoy sa kabila. Tumawa ang isa. Bayad kami sa dami, hindi sa payo. Muling inangat ang lagari. Bago pa ito bumaba, biglang umihip ang hangin.
malakas, malamig. Biglang nagdilim ang paligid kahit umaga. Sabay-sabay na kumaluskos ang mga dahon. May umalingaw-ngaw na mahinang ugong, parang nagmumula sa lupa. Napahinto ang mga lalaki. Ano yon? Mula sa pagitan ng mga ugat ng kalapit na puno, may gumapang na mahahabang anino, parang usok na may hugis paikot sa kanilang mga paa. Napaatras ang isa. May kung ano! Biglang may nalaglag na makapal na sanga sa tabi nila. Malakas ang tunog. Hindi sila tinamaan. Ngunit sapat upang manlaki ang kanilang mga mata. Umalis na tayo! Sigaw ng isa. Mabilis nilang iniwan ang lagari at nagtakbuhan palabas ng gubat. Nanatiling nakatayo si Bernardino. Hingal, ngunit hindi kumalaw. Unti-unting humina ang hangin. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang dating init ng paligid. Maya-maya, mula sa likod ng isang tuod, lumabas ang duwende. Kasama nito ang ilan pang maliliit na nilalang. Iba-iba ang anyo, may payat, may bilugan, may mahahabang buhok. Hindi sila galit sa kanya. Ngunit ramdam ang tensyon. Hindi na sila nakinig, sabi ng duwende. Napatingin si Bernardino sa mga natumbang puno. Sariwa ang hiwa. May dagtapang umaagos. Galit na ang gubat. Mahina niyang wika. Tumango ang duwende. Kapag umabot sa sukdulan, hindi nababala ang ibibigay. Muling umihip ang hangin. May kasamang malamig na panginginig. Sa malayo, may narinig silang putol-putol na sigaw ng isa sa mga tumakbong mga ngahoy, tila nadapa o natisod. Tahimik ang mga munting nilalang. Hindi sila gumagalaw. Parang naghihintay. Napahigpit ang kamao ni Bernardino. Hindi dapat may masaktan, sabi niya. Tumingin sa kanya ang duwende. Kung hindi sila titigil, may masasaktan. Mabigat ang katahimikan. Sa itaas, ang mga ulap ay tila mas kumapal. Tinatakpan ang araw. Ang liwanag ay naging maputla. Napatingin si Bernardino sa matandang ipil-ipil sa di kalayuan. Nakatayo pa rin, tahimik, parang matandang saksi sa lahat. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang galit ng gubat ay hindi kagaya ng galit ng tao. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagmamadali. Ngunit kapag sumiklab, wala itong pinipili. At sa gitna ng mga bagong putol na puno at ng malamig na hanging unti-unting umiikot sa paligid, naramdaman ni Bernardino na papalapit na ang sandaling kailangang mamili ang tao. Tumigil o harapin ang ganap na paggising ng mga puwersang matagal nang nagtitimpi sa kailaliman ng gubat ng Baryo Uhay. Kinabukasan, matapos ang magulong umaga sa gubat, kumalat sa buong Baryo Uhay ang balita tungkol sa mga estrangherong mga ngahoy na biglang tumakbo palabas ng kakahuyan. May nagsabing may bumagsak na sanga sa tabi nila kahit walang malakas na hangin. May nagsabing may mga aninong gumagalaw sa lupa. May ilan namang nagbansag na gawa-gawa lamang iyon ng takot. Ngunit kahit magkakaiba ang kwento, iisa ang napansin ng lahat. Wala ni isa sa mga estranghero ang bumalik kinahapunan. Maagang nagpunta si Bernardino sa gitna ng baryo. Hindi na siya naghintay na tanungin. Ramdam niyang kailangan na niyang magsalita muli, kahit alam niyang hindi lahat ay makikinig. Sa lilim ng lumang balete, naroon ang ilang magsasaka, mga ngahoy at matatanda. Tahimik ang paligid. May nangyayari sa gubat. Mahinahon niyang sabi. Wala nang tumawa. Ang iba ay nakikinig na. Kung magpapatuloy ang pagputol ng sariwang puno, dugtong niya, lalala ang galit. Isang lalaki ang nagtanong, galit ng ano? Sandaling natahimik si Bernardino. Ang gubat mismo. Hindi iyon sigaw. Hindi rin pananakot. Isang simpleng katotohanang mabigat. Nagkatinginan ng mga tao. May ilan na napayuko. May ilan na nag-isip,
Lumapit si Mang Isko, ang matandang magsasaka. Noong bata pa ako, sabi nito, may mga lugar sa gubat na hindi namin ginagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Tahimik ang lahat. Isang kabataang mangangahoy ang nagsalita. Kung hindi kami magpuputol, paano kami kakain? Napatingin si Bernardino sa kanya. May tuyong kahoy pa, sagot niya. May mga punong kusang bumabagsak. Mas kaunti, tugon ng binata. Ngunit sapat kung hindi sabay-sabay, wika ni Bernardino. Muling natahimik ang grupo. Hindi ito madaling usapan. Gutom ang kalaban. Buhay ang nakataya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may ilang tumango. Hindi lahat, ngunit may ilan. Bandang hapon, bumalik si Bernardino sa gubat. Mas mabagal ang kanyang mga hakbang. Mas mabigat ang pakiramdam. Pagdating niya sa matandang ipil-ipil, nakita na agad niya ang duwende. Nakaupo sa ugat, tila naghihintay. May nakinig, sabi ni Bernardino. Tumingin ang duwende sa kanya. May ilan, sagot nito. Umihip ang hangin, hindi malamig, ngunit may dalang lungkot. Hindi pa sapat, bulong ng munting nilalang. Napatingin si Bernardino sa paligid. May mga bahagi ng lupa na may bakas ng sariwang putol. May mga dahong hindi pa tuyo na nakakalat. May babalik, sabi niya. Tumango ang duwende. Alam ko, maya-maya may marahang kaluskos sa damuhan. Lumabas ang dalawa pang maliliit na nilalang. Hindi kasing payapa ng kausap niya. Ang mga mata nila ay matalim, mapagmasid. Tumingin ang mga ito kay Bernardino. Hindi galit, ngunit hindi rin nagtitiwala. Oras na, sabi ng isa sa mahinang tinig. Napakunot ang noo ni Bernardino. Anong oras? Tumingin ang kaibigang duwende sa matandang ipilipil. Kung hindi titigil ang tao, wika nito, isasaara ng gubat ang sarili. Nanlamig ang batok ni Bernardino. Ano ang ibig sabihin? Tahimik ang mga maliliit na nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot ang duwende. Magiging mailap ang daan. Maliligaw ang papasok. Matutumba ang hindi dapat matumba. Napahigpit ang kamao ni Bernardino. May masasaktan. Mas kaunti kaysa kung tuluyang masira, sagot ng duwende. Mabigat ang hangin. Ramdam ang nalalapit na desisyon, hindi ng tao kundi ng gubat. Lumapit si Bernardino sa ugat ng ipil-ipil at marahang ipinatong ang kanyang palad sa magaspang na balat nito. Bigyan niyo pa ako ng oras, sabi niya. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto. Tumingin ang duwende sa kanya. Mahaba, masinsin. Bakit ka patuloy na tumatayo para sa amin? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Bernardino. Sa isip niya ay pumasok ang mga alaala. Ang gutom, ang pag-iisa, ang araw na pinili niyang ibaba ang itak. Dahil may buhay dito, sagot niya sa wakas. Hindi lang sa atin, mahabang katahimikan ang sumunod. Sa itaas, marahang gumalaw ang mga dahon ng ipil-ipil. Parang may nakikinig. Ang dalawang munting nilalang ay nagkatinginan. Pagkaraan ng ilang sandali, umatras sila at nawala sa damuhan. Naiwan ang duwende at si Bernardino. Isang huling panahon, sabi ng duwende. Kapag hindi pa rin tumigil, hindi ko na sila mapipigilan. Tumango si Bernardino. Ramdam niya ang bigat ng tiwalang ibinigay. Sa di kalayuan, may narinig silang mahinang hampas ng palakol. Isa lamang, ngunit sapat para paalalahanan silang hindi patapos ang panganib. Unti-unting lumubog ang araw at ang liwanag ay naging kulay kahel sa pagitan ng mga sanga. Habang nakatayo si Bernardino sa tabi ng matandang puno, alam niyang ang susunod na mga araw ang magpapasya sa kapalaran ng gubat. Kung mananatili ba itong tahanan ng buhay o magiging lugar ng galit na hindi na mapipigil.
At sa tahimik na dapit-hapon ng Baryo Uhay, nagsimula ang huling pakiusap, isang pagkakataong ibinigay ng gubat sa tao bago nito tuluyang isara ang mga landas para sa mga pusong hindi marunong rumespeto. Dumating ang umagang tila mas mabigat kaysa karaniwan. Hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw ay gising na si Bernardino. Tahimik ang Baryo Uhay. Walang sigawan ng mga mangangahoy. Walang maagang hampas ng palakol. Ngunit sa halip na kapayapaan, may kakaibang kaba na nakasabit sa hangin, parang may hinihintay ang buong paligid. Tumayo siya sa harap ng kanyang kubo at tumingin sa direksyon ng gubat. Alam niyang iyon na ang araw na kailangang magpasya ang tao. Walang daladalang kahoy, walang lubid. Tanging ang kanyang itak na nakasabit sa baywang bilang nakasanayan. Tinahak niya ang landas papunta sa matandang ipil-ipil. Habang papalapit, napansin niyang mas malamig ang hangin kaysa sa mga nakaraang araw. Ang mga dahon ay halos hindi gumagalaw at ang karaniwang huni ng ibon ay tila nawala. Pagdating niya sa puno, naroon na ang duwende. Hindi nagtatago. Nakatayo ito sa ibabaw ng nakausling ugat, tahimik na nakatanaw sa kakahuyan. "Dumating ka," sabi nito. "Hindi ako aalis," sagot ni Bernardino. Saglit silang nagkatitigan. Sa malayo, unti-unting umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag. Marami, mabigat, papalapit. Ilang sandali pa, lumitaw sa pagitan ng mga puno ang 4 na lalaking may dalang lagari at palakol. Mga estrangherong bumalik sa gubat. May kasama pa silang 2 na taga-kabilang baryo. Huminto si Bernardino sa gitna ng landas. "Huwag na," sabi niya, kalmado ngunit matatag. Napatingin ang mga lalaki. "Ito na naman," sabi ng isa, may halong inis. "Trabaho namin to. May ibang bahagi ng gubat," tugon ni Bernardino. "Huwag dito." Tumingin ang isa sa matandang ipil-ipil. "Malaki yan," wika nito. "Isang puno lang. Malaki ang bayad." Mabigat ang hangin. Ramdam ni Bernardino ang malamig na pag-ikot ng hangin sa likod niya. Alam niyang nakamasid ang mga hindi nakikita. "Hindi pwede," sabi niya. Lumapit ang isang lalaki, itinaas ang palakol. "Umalis ka sa daan." Hindi gumalaw si Bernardino. Sa likod niya, marahang kumaluskos ang mga dahon kahit walang malakas na ihip. Biglang lumamig ang paligid. Mas malamig kaysa dati. Ang mga lalaking may hawak ng lagari ay napatingin sa paligid. Ano yon? Mula sa paanan ng matandang ipilipil, unti-unting gumalaw ang mga anino. Mahahaba, paikot sa ugat. 1, 2, marami. Hindi sila umaatake. Ngunit malinaw ang babala. Nanlaki ang mata ng isa sa mga estranghero. Hindi normal to. Biglang may malakas na kaluskos sa itaas. Isang makapal na tuyong sanga ang nalaglag. Tumama sa lupa ilang hakbang mula sa kanila. Malakas ang tunog. Napaatras ang 2. "Umalis na tayo," bulong ng isa. Ngunit ang pinakamatapang sa kanila ay muling umangat ang palakol. Panakot lang. Bago pa niya maibaba. Malakas na umihip ang hangin. Paikot. Malamig. Sumabay ang sabay-sabay na kaluskos ng mga puno. Parang daing ng buong gubat. Sa lupa, may maliliit na yapak na biglang lumitaw. Paikot sa kanilang paa. Sunod-sunod. Mabilis. Hindi nakikita ang pinanggagalingan. Napaatras ang lalaki. Nabitawan ang palakol. "Umalis na!" sigaw ng isa. Isa-isa silang umatras. Hanggang sa tuluyang tumakbo palabas ng kakahuyan, iniwan ang kanilang mga gamit. Unti-unting humina ang hangin. Nawala ang mga anino. Bumalik ang marahang galaw ng dahon. Tahimik. Muli, tulad ng dati, huminga ng malalim si Bernardino. Hindi siya gumalaw.
Ilang sandali pa, lumabas mula sa ugat ang munting duwende. Kasama ang ilan pang maliliit na nilalang. Ngunit ngayon, hindi na matalim ang kanilang tingin. Tahimik lamang. Umalis sila, sabi ni Bernardino. Tumango ang duwende. Pinili nilang umatras. Umihip ang hangin. Ngayon ay may dalang bahagyang init. Sa itaas, may isang ibong muling humuni. Isa pa. Hanggang sa unti-unting bumalik ang tunog ng gubat. Tumingin ang duwende sa matandang ipilipil. Hindi na kailangang isara ang daan, mahina nitong sabi. Parang gumaan ang buong paligid. Napatingin si Bernardino sa puno. Ang makapal na katawan nito ay tahimik, ngunit tila mas buhay kaysa dati. Salamat, wika ng duwende. Umiling si Bernardino. Hindi lang ako. Tumingin siya sa direksyon ng baryo. May ilan nang natuto. Saglit na natahimik ang munting nilalang. Hindi mawawala ang kasakiman, sabi nito. Ngunit basta may kahit isang marunong rumespeto, may pag-asa ang gubat. Umupo ito sa ugat, payapang nakatanaw sa paligid. Lumapit si Bernardino at marahang ipinatong ang kanyang palad sa magaspang na balat ng ipilipil. Hindi na malamig ang pakiramdam. May init, parang tibok ng buhay. Sa sandaling iyon, tahimik siyang nanumpa sa sarili. Hindi na lamang siya mangangahoy, magiging tagapangalaga rin. Hindi upang pagbawalan ng tao, kundi upang paalalahanan na ang gubat ay hindi imbakan lamang ng kahoy. Ito ay tahanan, buhay, at ugnayan na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Habang unti-unting sumikat ang araw at ang liwanag, ay tumagos sa pagitan ng mga dahon na natiling nakatayo si Bernardino sa ilalim ng matandang ipilipil. Kasama ang mabuting duwende at ang mga tahimik na bantay ng gubat. At sa Baryo Uhay, nagsimula ang isang bagong katahimikan. Hindi katahimikang dulot ng takot, kundi kapayapaang bunga ng paggalang. Sa lilim ng punong matagal nang nakatayo, nabuo ang isang panatang hindi isinulat sa papel, ngunit iniukit sa alaala ng gubat na hanggat may taong handang makinig, mananatiling buhay ang balanse sa pagitan ng tao at ng mundong matagal nang nagbabantay sa kanila. Wakas.